Let's all pray our favorite prayer at the feast. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Together, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Alam niyo, sa taon na ito, as you know, this is my 2012 ako nagsimula. Ilang years na akong builder? 14 years. At wala po akong sinabi dito na hindi nanggaling dito. Lahat, Lord. Your word is a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So every week, I'll be raising this Bible, or the speaker here, the builder here will be raising the Bible, signifying that, Lord, not us, but you. Kayo po sa taon na ito, Panginoon. Taon na mahirap, taon na okay, taon na up, taon na down, taon na dreams are coming true, taon na hindi nangyayari mga pangarap, but your word is consistent. That's why I will anchor my life not on material things. I will anchor my life to your word. Amen? So, let's anchor to his word. For those who are here for the first time, you don't have to do this, but we raise our hand to the Bible. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mark 12:13, it says, love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The first talks for this series, itong series natin, itong title series natin will be with all your strength. Ibig sabihin, buong buo, ikaw, all of you. Pakisabi sa katabi, all of you. Diba? Yung iba, may kilala kayo kung magmahal, talagang bigay na bigay lahat. Yung ganon. Tapos di ka naman talaga pinabalik yung pagmamahal na yon. Si Lord, ay nako, pag kay Lord mo, pag kay Lord mo binigay yan, Lord, all of me, all of my strength. Tapos today we'll talk about the rhythm of life. May mga kilala kayong yung you're gonna give your all and then you're gonna rest. You're gonna give your best and that's mag-rest ka. You're gonna give your best, you're gonna rest. So may rhythm ang buhay. Hindi pwedeng give ng best, sa walang pahinga. Mapapagod na, burn out. Pero may kilala rin naman kayo, rest. Walang man lang work. Tapos nagtataka, Lord, bakit di ako blessed? Puro ka rest eh. So I pray that this year, find your rhythm. Can you convince somebody beside you, please? Pakisabi, find your rhythm. Find your rhythm. Find your rhythm. Find your rhythm, ha? Laro, aral. Tulog. Ganon. If you want to be healthy because of one glorious reason. You want to love God with all your strength. So let's declare this year, Father in heaven, I lift up to you my year, 2026. We surrender to you. We surrender to you, God. But I will give all of my strength. Bless us, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Let's give the Lord a big hand, everybody. Thank you, Lord. All right. Please be seated. Ayan. Pakisabi sa katabi, ibigay mo ang lahat. Kay Lord lang, ha? Kay Lord. Hindi ko kani-kanino binibigay, ha?
I want to thank all of the servants here. Pwede ba natin palakpakan lahat ng mga servants natin? Maraming salamat. They are all volunteers. I'm not paying any of them. Yung mga naka-green dyan sa likod, yung tech doon, wala. So, salamat. You've been giving your best for 14 years now for some of you. So maraming salamat po. Ay, nako Lord. Kamusta? Mukhang pumayat ba ang katabi? Pakitignan, pumayat ba? Mukha naman. Yung may mga upuan sa tabi, pwede bang pakitaas ng kamay, taas ng kamay yung may upuan. So may upuan po dito, yan. So makikita yung scatter po. Para at least alam ng mga ushers na walang may-ari ng bag na yan. Ikaw lang pala. No? So pwede mong alisin mamaya, tapos pwede po, may libre po dito. Next, parang iAcademy Days lang di ba? Namiss ko tuloy iAcademy Days natin. Sino nandito na iAcademy Days pa? Meron ba iAcademy Days? Wow, grabe. Talaga. Sino mga nagbabalik mula iAcademy Days? Pero, ayan. So let's read this together. Again, Mark 12:30. 1, 2, 3, go. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Truth number 1 is this. Your body is a gift, not an accident. So pag inassess mo yung sarili mo, yung katawan mo na yan, pag tinitignan mo ba sa salamin yan, tapos talagang pagtingin mo sa kanya, parang masaya ka ba? O tinitignan mo kung saan, laki dito, pangit dito, ganyan. Again, we're gonna talk about the body, okay? Kasi baliwala lahat ng pangarap mo kung hindi kasama yung katawan mo dun. Di ba? Lord, gusto ko ng bahay, tapos yung bahay mo nandun, pero ikaw wala. Di ba? So kailangan with all your strength, with all your body, with all your strength. Number 1, we have to love our bodies because that is a gift from the Lord. Pakitingnan ng katabi ulit, mukhang okay ba? Mahal ba niya sarili niya? Na-appreciate ba niya yung talents niya? O compare siya compare. Yung katawan mo, yung katawan niyo po, regalo po yan mula sa Diyos. Amen? And you love God, listen to this, you love God and honor God if you take care of what He entrusted you. And that is your body. To neglect the body is to neglect the self that God made. So huwag mong papabayaan. Huwag basta-basta iniinom. Huwag basta kinakain. Diba? Parang ako, di ba? Most of us, ito ang ganda nito, don't intentionally neglect ourselves. Hindi naman. We just slowly drift into it. Ibig sabihin, unti-unti mo napapabayaan. So how do we neglect this gift? Number 1 is this, by ignoring rest. Paki-assess ang mata ng katabi. Mukhang may tulog ba? Wala siyang tulog pero natapos niya yung episode, di ba? Parang, wawa naman. May makilala ba kayong gina-glorify ang puyat? Yung talaga grabe. Grabe, isang oras lang tulog ko today. Wow. Grabe. Talagang grabe to. Grabe. Ang problema, manonood ka kunyari Netflix, nasa higaan ka pa, tapos nakaganon ka pa. Tapos, nakakainis sa mga Netflix, yung dulo, cliffhanger. Parang, wow! Pagtingin mo sa orasan, 1 na. Anong kasinungalingan sinasabi mo? Last na, isa pa. At ang problema, 1 oras din yun. Cliffhanger. Cliffhanger na naman. 2:00 na. So the next day, pagod ka sa trabaho. Tapos galit ka sa lahat. Galit. Alam nyo, when we lack sleep, talagang, sino dito pagpuyat, the next day may sipon? Taas na kamay. Ako po yun. Grabe, alam na alam ng nanay, mama ko nandyan. Alam na alam ni mama, pag the next day may sipon ako, alam niya, puyat ka kagabi, no? May kilala kayo, mainitin ang ulo. Ako din yun.
Ibig sabihin, kulang ang tulog. Wala sa focus kasi hindi inalagaan nung gabi yung katawan. Do you sleep 7 hours or more a day? 7 hours. Human needs between 7 to 9 hours of sleep daily. This is according to the World Health Organization. Kino-combine ko po ang talk 1 at talk 2 sa mga uma-attend ng feast dyan. Kino-combine ko na yung dalawa. Rest is not laziness. Rest is obedience. Papakinggan mo yung katawan mo eh. Meron ako natutunan lately nung, siyempre puro YouTube ako, tagal walang feast eh. Puro YouTube ako, kung sino-sino mga pinapanood ko. Yung isang motivational na guru ng billionaire sa Amerika, sabi niya sa video. Sorry po. Kasi parang ako yung kausap niya eh. Sabi niya sa video niya, sabi niya, do you have alarm? Ginagano yung kausap niya. Ako, may alarm ako. Try this. Try the reverse alarm. What do you mean reverse alarm? When do you put your alarm? Bakit ka nag-a-alarm? Para magising! Siya, reverse alarm. Mag-a-alarm siya. 10 o'clock p.m. Tulog na ako. Tapos matutulog siya, pagtulog niya, magigising siya kung ready na yung katawan niya. Ang lupit, no? Alam mo, trinay ko eh. Lunchtime ako nagising. Diba? Talagang grabe. Okay ka na, pwede ka na. Talagang walang, don't ignore rest. Paki-convince ang katabi. Sige na. Baka pagod na pagod sa mga kota niya eh. Pagod na pagod sa mga trabaho niya. Sabihin mo sa kanya, magpahinga ka naman. Magpahinga ka naman. Sino dito yung nagpapahinga lang pag natapos na yung trabaho? Nagpapahinga lang pag ganyan. No. Rest is not a reward for finishing. Ang ganda nito. It is a requirement for living. Pakita mo sa boss mo ito bukas. Boss. Attend ka ang feast bukas, boss. Next week, boss. So please, listen to your body. Do not ignore rest. Okay? Isang episode a day, okay lang. Hindi tatanggalin sa Netflix yan, promise. Yung mga tinatanggal sa Netflix, talagang, tagal na, dapat matagal ang tanggal to eh. Di ba? Kasi wala nang nanonood nun eh. Pero, meron pa yan. Kala manood ng mga spoiler na yan, matulog ka. Number 2, ito yung favorite ko sa lahat. You ignore your body by, next slide, eating without care. Grabe, ramdam ko yung judge ninyo talaga. May kilala kayong nagfa-fast food every day. Huwag mong tignan, kung may kilala ka lang na tinuro pa eh. May kilala kayong nagso-soft drinks every day. May kilala kayong gano'n? Di ba? Like what I shared to you last year, December 4 last year, December 4, a few weeks ago, was my birthday. It was my 40th birthday. 40 na po ako, matanda na tayo. 40 na tayo. Hindi, pero lang. Matatanda na tayo. Mas matanda ka, bro. Pero alam mo yun, yung... matanda na tayo. Ako. So sabi ko, bago ako mag-40, November, magpapa-executive check-up ako. Ay, naku, talaga naman, ang mahal. Pero chinek lahat. Chinek lahat. Tas result, blood test, lahat. Kung ano-ano, pinainom ako ng tubig, tas pinahold sa akin. Ay, hirap na hirap ako i-hold. Tapos habang naka-hold yung wiwi ko doon, chinik ano ba tawag doon? Ultrasound. First time ko pong na-ultrasound. Inu-ultrasound ako, sabi ko, Doc? Boy?
Sabi niya, wow, you can really handle your, I know it's very uncomfortable, but I have to do it. Sabi ko, Dok, grabe to. Hold it. Okay. Okay, you can go to the restroom now. Ay, naku, dami ko na wiwi. Pag wiwi, chinek ulit. Kung naka-cleanse ko lahat. Check lahat. As in, lahat. Ito yung sabi sa akin ng doktor. Wow. Tinignan niya ako. Tinignan niya yung result ko. Tapos tinignan niya kung nagkamali ba siya na napulot. Bakit? Everything is healthy. Grabe. Ang tatay ko namatay because of kidney disease. I was really listening to my kidney. Kamusta ang creatinine ko? Your creatinine? Ba't concerned ka sa creatinine? Family history. Your creatinine is okay. Yeah, good. Then tinignan niya ulit ako kasi overweight ako eh. Hello, obvious naman. Alam mo sabi niya sa akin? Exercise lang to. Exercise ka lang. Exercise ka ba? Sabi ko, Doc, ano po yun, Doc? Ano po yun? So I'm very disciplined pala with my eating. Ako, hindi niyo ako makikitang malakas kumain. Wala lang exercise. Yun lang talaga. Pero may kilala ba kayo na nagpipray ko, yan yung pagkain, Lord, please bless the food. May it nourish my body and my soul. In Jesus' name, amen. Tapos ito, yung pagkain niya. Alam ninyo, minsan, kung titignan niyo yan, feeling ko mamaya pagkatapos ng feast, may mga pupunta na naman kung saan-saan. Lord, bless the food. May it nourish my body. Sabi ni Lord, wow. Wow. Dinamay. Wag mo ako dadamay dyan. Medyo American to. Let's go to Filipino. Filipino, next slide. Lord, Lord, bless my body. Alam mo minsan, may limitation din ang Diyos. Alam mo yun? Sabi niya, ano yan? And tanong ko sa inyo, may kilala kayong busog kumakain pa rin? Huwag mo titignan ulit. Grabe talaga tinginan dito. Mga magkakaibigan dito. I want you to reflect on this next statement. Sometimes, we are not eating because we are hungry. We are eating because we are hurting. Sige, picturean niyo muna. Yung mga payat dito, hindi kayo exempted dito. Kayo din, We are eating, again, hindi ko sinasabi yung mga kumakain, hurting lahat. Baka mamaya, pumila siya sa tower, hurting ka. Hindi, gutom lang siya, besh. Pero alam mo yun, pero again, you have to check your heart. Ito lang, tip lang. Natutunan ko lang din naman ito. Pagkakain kayo ng sobra-sobra, wag yung ganito yung motto, makikita mo, sige, patay kung patay. Go. Patay kung patay, go, pakain tayo. Sige lang, wala akong pakialam. No. Allow the Lord to speak to you. Just in case, kunyari, kain ka na ng balat ng lechon, di ba? So, round 1. Sa round 11 mo, tagal na, no? Hindi, pag anytime na feeling mong papasok ka, ito, hindi lang to applicable sa pagkain. Nung nagre-reflect ako, applicable din to sa relasyon na pinapasok mo. Na alam mong hindi tama. Allow the Lord to speak to you and whisper to you this line. 3 words lang po ito. Ready na kayo? Next. Anak, mahalaga ka. Kakain ka na ng lechon. Susubo ka na. Anak.
Mahalaga ka. Pwede rin yan yung mga nagsistay pa sa mga patapon na relationship. May makilala kang gano'n. Wala yun dito. Holy lahat ng tao dito. Yung parang, Lord, mahalaga ka. Ang ginagawa mo dyan, niloloko ka na nga. Number 3, by using our body as escape. May kilala ko yung ganyan. Yung tuwing stress kakain. Tuwing stress iinom. Tuwing stress, may sabi, one bat na lang, one bat. Isang case na yun, 1 bat pa rin. Alam mo yun, parang dami. Eto client ko po ang kasi sa mga nag-iossi dito, client ko po ang Philip Morris. I give seminars to Philip Morris. Then I went to their office. May mga taga-Philip Morris ba dito? Baka meron. I gave a talk sa kanila, actually a whole day team building to their sales team. Sales team pa, ibig sabihin kailangan na lang makabenta pare ng ng ibubuga ng yung ikasasama. And then I was talking to the director. Sabi ng director sa akin, John, do you know what Philip Morris has a tagline? I go, what's the tagline, sir? If you're not smoking, don't start. Kung hindi mo alam paano yosi-yosi na, huwag ka magsimula. Don't start. Don't start. If you're smoking, quit. If you cannot quit, choose. Ionis. Yung hindi ko nga alam paano. IQOS. Choose IQOS. Sabi ko, sir, ang galing mo talaga. Marketing director ka talaga. Sabi niya, if you're not smoking, don't start. Imagine mo, binibenta na nila. Huwag ka masimula. If you're smoking, quit. But if you cannot quit, choose IQOS. Galing na po sa Philip Morris yun. Kasi minsan, kumakain ka or you're doing this thing in your life, tapos sinasabi mo, deserve ko to. Pagod ako doon, deserve ko to. May pinagdadaanan ako, kakain ako noon, ganyan-ganyan. Minsan po, pakisabi nga minsan, we use our body to cope with stress, escape pain, and just to feel something. So, the real issue is not the habit of eating. The real issue is not the habit. It's the hurt behind it. Alam niyo, habang nagre-reflect ako, sabi ko, laki-laki ko, hurting ba ako? Oo nga, parang may mga panahon na ganyan. Number 3, you hurt your body by not moving. Your body was created to move. Your body was created to move. Your body was created to move. Last year, nagsimula po ako mag-boxing. Ay, enjoy ako sa boxing. Grabe naman. Alam mo na nga sa boxing gym? Sa sobrang enjoy ko, nagsara. Nagsara yung boxing gym. Talagang sabi ko, ano ba naman to? Kung kailan ako talaga naman, nakikita ko na yung biceps ko sa panaginip ko eh. Kandong pa talaga siya nagsara. And then my wife invited me. Sabi niya, Jan, siguro it's time to go back to the gym, no? Napaka-gentle ng asawa ko. Nitingnan lang niya ako. Siguro it's time for you, no? To go back to the gym, na? Sabi ko, wala, nagsara yung boxing eh. Sabi niya, ako bahala, may friend ako. May gym sa bahay. Gusto mo? Subukan natin. Sabi ko, sige. Ayun. So every day, wala pa po ako kasi wala pa yung... Pero sarap pala gumalaw. Ito yung mga kasama namin every day, di ba? From 7 to 8. Very small community.
napakaliit na community. Huwag niya nang tignan si Tolfin topless. Gusto niya yan eh, mga picture. Asawa ko yung nasa gitna, di ba? Si Angela. Wala, tuwan-tuwa lang ako gumalaw. Di ba? Ito yung coach namin, si Luis. So, tuturuan na lang kami. Wala. Wala namang resulta. Pero alam mo yun, yung parang... I was looking at my data. It's only my 40th session with him. Naka-40 na pala ako. Pero tinanong ako ni coach eh. Sabi niya sa akin, sige, baba mo na Adrian. Tinanong ako ng coach ko. Sabi niya, what's your goal ba? Why are you here? What's your goal? Sabi ko, coach, sabi ko, I really want to carry my children. 4 po yun eh. May isa ng pinakamabigat, si Mateo. I wanna carry and run after them. Gusto ko lang po functional. Hindi. Gusto ko lang po makatakbo at makabuhat-buhat. Mga bata. Tapos siya nagsabi, functional. O sige, go. So kung ano-ano mga pinagagawa sa akin para maging functional ako. Wala lang. Gusto ko lang sabihin yun. Kasi may mga taong kilala kayo, hindi, wala akong oras dyan eh. Wala akong oras dyan. We make time for what we value. So, ang value ko, 7 a.m., walang makakagulo sa akin. Oo nga, sinusubukan ko lahat talaga. 7 to 8, yun na yun. Okay na ako for the rest of the day. So, yan yung mga practical. Let's go to the laliman natin, emotional, by hating our body. The most painful way we neglect ourselves is not through food, habit, or lifestyle, but through words. Ay, kilala kayong gano'n? Pag, ayoko na, hindi kaya ito. Pangit ko. Ba't gano'n? Mas pogi siya. Mas payat siya. Ba't ganun? Wala magkakagusto sa akin. Wala talaga magkakagusto sa akin. Alam mo yun? Wala na nga nagkakagusto. Sasabihin mo pa rin, wala akong magkakagusto. Talagang dami. What we say about our body slowly becomes what we believe about ourselves. So be careful. Be careful. Now let's go spiritual. The devil does not need to destroy your body if he can just make you hate it. Mas lalo yung mga naiwan. Pag iniwan sila ng jowa nila, sino bagong girlfriend niya ngayon? Ayop yun ayop. Ang pangit nung pinili niya, ang pangit. Wait, ang pangit yun. So ano ako? Yung ganon, yung just, ang dami mo sinasabi sa sarili mo. And a person who hates himself will never fully love others. He will never fully love others. So truth number 1, please take care of your body. Truth number 2 is this. Strength is for service, not just self. Ba't kailangan nagpapalakas? Kasi nga, kailangan mo mag-serve. Kailangan mag-serve. Hindi po pwede sa akin po na Tuesday ng gabi, nagbigay ako ng talk sa inyo for 14 years now. Every Tuesday I'm here. Tapos kayo, pag uwi ko mamaya, nag-iintay yung asawa ko kasi magkukwento. Hindi pwedeng pag uwi ko, alam mo, pagod ako today. Pagod! Nako! Tutulog ako. Hindi pwede. I should have the strength. How's your day? Naku, 1.5 hours po yan. Ay, ang sarap. Ang dami niyang gustong ikwento sa akin. Ako naman, amazing. Fantastic. Strength, listen to this, is a tool for love. Strength is a tool for love. Love is not just words. Hindi po lang words yon. Dapat, yung may mga nagmamahal dito, dapat may strength ka to bring the one you love home. You drive her home. Or ano pa, maglinis pagkatapos ng event.
Tapos ano pa? Yung wala lang, yung magigising ka lang sa umaga kasi gusto mo maglingkod. A strong body is equal to practical love. When you have a strong body, pakitignan ng katabi. May strong body ba yan? Kasi kung may strong body yan, that person can give practical love. Strength is for service. You can say yes this year. May mga pangarap this year, taas na kamay. May mga pangarap this year. Amen? Amen. I really pray that the Lord will give you strength. Kasi hindi naman po minsan dumarating yung pangarap mo na nandyan lang eh. Kailangan mo siyang gamitin lahat ng talent na meron ka. Strength is for service. Pakisabi nga po ulit yan. Strength is for service. Yung kaya mong 10 kliyente meeting mo in a day. Yung ganon. Yung kaya mo i-endure yung buong araw. Lumalaban ka. Hindi yung pagod ka na lang. May kilala kayong ganon, papasok sa office parang, buiset. Tapos makikita mo yung kaaway mo parang, ba't boy pa to? Yun talaga. Huwag sanang ganon. Sana ito ha. Sino dito mga working, not business, yung may boss na pinagtatrabahuan. May taas po na kamay. Alam mo, I pray that this year you will get promotion. Talaga, you will be promoted this year. Amen? Sige na, ma-promote na kayo, please. Ito usapan natin pag na-promote kayo. Huwag yung kalimutan yung feast, ha? Pinag-pray ko kayo eh. Ay, talaga po, pinag-pray ko, sana ma-promote po talaga kayo. Ang problema, pag napo-promote, nag-absent na sa feast, alam mo yun, dami nga ng trabaho, brother eh. Promoted na ako eh. Sige, pag-pray ko, ma-demote ka. Hindi. Parang ano lang yan eh, yung nagpe-pray lang jowa, ma-attend ng feast, Lord, pengin jowa. Nagka-jowa. Tapos wala na, hindi na umattend ng feast. May mga selfie dati, choose day with the Lord. Ngayon, nung nagka-jowa, choose date. Sana makikita kong sana mag-break kayo. Hanapin mo ulit si Lord. Your body is there to serve. Your body is there to serve. Paglingkuran. Maglingkod. Pakisabi sa katabi, maglingkod. Diba? Hindi lang mga ito. Parang, just give your yes to the Lord. Lord, sige, I'm gonna say yes to you. I'm gonna say yes to you. I'm not sure if he's announcing it. Brother Bo, with all his ministry life, if you don't know Brother Bo, it's okay. He's the founder of this community. Brother Bo Sanchez, mas mabilis pang tumakbo sa akin. Ano bang ginagawa niya? He can do a lot of push-ups a day, sit-ups a day, pull-ups. Ang dami niyang kayang gawin. Ang dami kahit 2 lang yun. Parang daming-dami ako. Oh, ang dami nun ah. Hindi man lang ako makaisa. And he's turning 60 on July. Boss, 60 ka na? Sabi niya, yeah, I feel amazing. Wonderful. Glorious. Hindi ka na magsalita yun. Recorded ako dito, yari ako. Boss din ni Joe Mar yun, yung cameraman natin doon. Sige lang, say yes. Our body can become a limitation to obedience. So please, may mga kilala kayong ganito yung schedule nila. Yung talagang, sige, next slide. Yung talagang, dami ginagawa. Diba? Pero itong schedule na to puro para sa kanyang, sa daughter niya. Pero nakita ko sa Google, give me a crazy schedule. Yan itong binigay sa akin ni Google. Pero let me share you, hindi naman ganyan ang calendar ko. Medyo parang ganito ang calendar ko. O, diba? Medyo mas maayos naman ng konti. Pero hindi ko na po ipapakita sa inyo yung pag pinindot mo yan, yung boom, yung dami. Kasi may kilala kayong maraming schedule, pero walang schedule sa sarili. Hello?
So alam nyo bukas, may talk ako sa AIA. Birthday po ng mama ko. Kita nyo, wala po akong ginawang ibang schedule sa araw na yan. Tapos may talk din ako dito. May pupunta akong Bataan. Circuit. Anyway, so, dinner with Argent. Andito pa pala. Patayin mo na yung schedule ko. Okay lang yan. Pero ang dami mong ginagawa. Pero wala kang schedule sa sarili mo. Kaya po tayo walang feast last week because it was the Builders Retreat. Wala akong makukuhang guest speaker. Lahat kami nasa Baguio. Pero I was assigned also to pick up our feast builders in Indonesia. You know them. I picked them up from the airport and then serve them aga-aga, 5 o'clock. Nandun na ako sa airport nung Sunday. And then we went to Baguio. 3 days in Baguio. 3 days and just meeting these amazing people. These are all feast builders. Andito po ako, yan po ako. Yan. Ako po'y maliit lang po sa dami ng mga nangyayari. So this feast is very, very small. Tig-isa po kami, mararami pong mga attendees per feast builder. So we were just there laughing, talagang, ano ba yung mga ginagawa namin? Talagang, it was a rest, it was a retreat for us. And it was our time for ourselves. Para kaming, kamusta? Negative ka pa rin? Oo, negative ka pa rin. Yeah. Tapos mamaya, sino pasaway sa atin? Ayun, pasaway yun. So, talagang gano'n na kami. Tapos, kamusta yung fees mo? Bibigay na daw sa yung circuit. Hirap nga ako eh. Kasi usap. It was rest. Pero sino nakaakyat na ng Baguio na hindi napagod? Taas na kamay. Nakapagod! Unang-una, nung kausap ko yung mga Indonesia, hindi naman Tagalog. English. Nakakapagod. Dugun-dugo na ako, kausap sa kanila. Tapos umuwi pa, hinatid pa sila sa airport. Ay nako, Lord, I need the strength to do this. Pag uwi ko from Baguio, mamaya pupunta tayo sa buhay ninyo. Sa buhay ko muna. Pag uwi ko from Baguio, agad-agad. Pag uwi ko, boom, I had a talk with Ginebra. I went to their Kabuyao plant. Mga kliyente ko, Yossi, Inom. Ay, nako, saya. Alam niyo naman, Ginebra, napakalaking kumpanya yan. So I'm trying to build their culture. Nakakapagod. Mga Gen X ang kausap ko buong araw. Gen X boomers. Ang saya. Tapos sinuturuan mo silang bagong proseso. Good luck. Ang saya. Promise, ang saya. Tapos the next day, Kabuyaw ako, di ba? Kabuyaw ako, Ginebra. Punta naman ako ng Pampanga. From south to north. Galing akong Baguio, Kabuyaw, south to north. Ang kausap ko naman, isang marketing agency. Ang kausap ko, puro Gen Z. Buong araw, Gen Z ang kausap ko. Imagine mo, nag-adjust Gen X. Anong generation na nga ba tayo ngayon? X dito. Ito, Z. Wala kami ibang ginawa dun sa team building kundi gumawa ng kape. Yun na yung team building namin. How's your coffee? Ooh, how's your coffee? Make your matcha. Matcha. Is your matcha better? No, my matcha is better. Sige lang. It was really good. What's my point? Marami pa akong gusto i-share, pero ang point ko lang, maraming gagawin. Handa ba yung katawan mo? Marami kang pangarap kay Lord. Lord, please, let's do this. Hindi naman ibibigay sa'yo ni Lord ng ganun yun eh. Magtatrabaho tayo. Pero kung wala yung katawan mo at puso mo at isip mo, yung iniisip mo palang gagawin mo, pagod ka na. Wala pa nga, pagod ka na eh. That's why all of your heart, all of your soul, with all of your mind, with all of your strength. I don't get strong for myself. I get strong so I can lift others. Kailangan ako ni Angela na malakas. Kailangan ako ni Mateo
Na 16 years old na ngayon. Ang malakas. Kailangan ako ni Javi na 7, ni Julio na 5, na ang last name ng dulo, si Joseph, ng 3. Kailangan ko sila. Kailangan nilang okay yung daddy nila. So before we end, let's have a reflection. Sige nga, reflect muna tayo. Maaga pa. Hanggang 9 naman sinabi sa inyo, di ba? AM. We will not be having a sharing na, pero I want you to reflect upon, reflect lang. Next slide. Who is God calling me to serve more? Tapos ito. Kasi minsan, nag-iiba to eh. Nag-iiba to. There's a season of your life na some group of people ang pinaglilingkuran mo. Tapos mamaya babaguhin ni Lord. Pero ikaw pa rin. Tapos, what strength do I need for that calling? And what habits do I need to change? What habits do I need to change? I want you to reflect. Sa taon na 2026, sorry, maluwag ang aking Who is God calling me to serve more? Who? Sino? Masyadong malaking buong Pilipinas. Wow. Who? Sino ba kailangang paglingkuran? Is it my team members? Is it our clients? Or maybe it's a family member? Who is God asking you to serve more? Is it your mom? Now, if define mo na yan, what strength do I need for that calling? Kaya kailangan ko. Tapos Lord, madali ako mapagod eh. Paano ko paglilingkuran si mama kung ganito ako parati? Parati yung galing. Parati ako walang time. Third question, what habits do you need to change? Think about it. Lord, ano kaya? Meron ka ba napiling isa? Meron? Meron ka parang naiisip ngayon? Kung meron, pwede mo bang i-share sa katabi mo? Yung katabi mo na lang. Kung hindi mo siya kakilala, magpakilala ka muna, please. Huwag mo i-assume na magkakilala kayo. Share it fast lang. Miski 1, 2, 3 o 1 or 2 or 3 lang. Sige na, go. Share to the person beside you. Ano kaya yung... Who is God asking me to serve more? Kayo, kung nagsishare kayo, may isa doon na walang ka-share, isama mo na. Wawa naman. Who is God asking me to serve more? One more minute.
Say thank you to your sharing partner for a brief moment na pag-share ka sa kanya. Let's give the Lord a big hand, everybody. Thank you, Lord. Thank you, thank you. I'll ask you to stand in a while, but before that, so truth number 1, 2, this is 3. 3 is this. Work this year, my dear friends. Work with excellence, rest with confidence. I hope that this will be your rhythm this year. Let this be your rhythm. Pagising ka, punta kang office, ibigay mo. Hindi yung pupunta kang office araw-araw, kailangan ka magre-resign. Kailangan magre-resign. Maging grateful ka naman sa trabaho mo. Then, when it's time to rest, rest with confidence na may ginagawa ang Diyos. The one big message of talk number 2. Talk number 3 po tayo next week. I have to rest in confidence. Next week will be talk number 3 of this series. Kinumbay ko talaga yung dalawa. But hindi ko lang talaga ma-let go itong point na to. That you have to trust your watchman. Now, what do you say, trust your watchman? From the Bible's perspective, sleep is an act of worship. Sleep is a liturgy of surrender. Imagine mo, it's a liturgy of surrender. The Lord, I'm gonna trust you that you're working. Pag natulog po ako, Panginoon, yung tinabaho ko, itutuloy mo. Dahil di ka natutulog. Grabe, no? In Psalms 127, it says, unless the Lord builds the house, those who build it in labor in vain, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, I love this, the watchman stays awake in vain. It is in vain that you rise up early and then you go late to rest, eating the bread of the anxious toil, for he gives his beloved sleep. You know what a watchman is? Everybody say watchman. During the olden times, a watchman is this. It's the watchman. And taking care and looking at the city, tinitingnan kung merong mga kalaban. Alam niyo po bakit kayo napapagod? Bakit hindi kayo makatulog? Kasi minsan, feeling nyo, kayo yung watchman. Responsibilidad ko lahat to. Lahat to, responsibilidad ko. No. You are not the watchman. Jesus is the watchman. Alam niyo kung kailan ko naramdaman to? I received a call from Brother Randy Borromeo, my boss, my district builder, which I love so much. He's like Jesus to me. Yeah. My district builder, Brother Randy. I received a call one day. Alam mo, nakakainis yung Jan, can I call? Sorry, walang tonong ganun yung text, di ba? Pero feeling ko, Jan, can I call? Sabi ko, alam mo yung pag naka-receive ka ng ganun sa boss mo, parang, ano namang ginawa ko? Ano namang ginawa ko? Tahimik na nga ako eh. Yung talaga, wala na nga akong ginagawa. Tapos sabi niya, yeah, can I call? Yes, boss. Tawag siya. Jan, I heard about your plans. Yeah, you're building a Sunday feast, no? Yeah, I heard about it and I go, okay. Please hold that plan. Huwag mo itutuloy. Sabi ko, boss, bakit po? Gusto ko nga po magkaroon ng Sunday feast para yung mga Salcedo na hindi nila madala yung mga pamilya nila kasi nga, whatever reason, Kabes, Tuesday. At least, pag Sunday, may option sila. Tapos, ako pa rin, yung may continuity sila.
team pa rin ng Salcedo. So, tinawag ko na nga Feast Makati Salcedo. Yung isa, Feast Makati, FMS pa rin. FMS, Feast Makati Salcedo. Ito isa, FMS din. Feast Makati St. Paul. Galing ko, no? Doon tayo, di ba, nag-prayer, nag-feast nung end of the year. Gusto ko dito, may Sunday dito, masaya dito. Na-imagine ko na sila Javi, marami mga kalarong mga bata. Na-imagine ko na yung mga couples, young couples nandun, barkada na kami lahat. Tapos bago man lang maghiwalay itong dalawang to, makausap muna. Yung alam mo yun, o sana wag na sila maghiwalay. Yung mga issue nyo, issue ko rin. Yung gano'n yun, talaga nakita ko na family siya. Tapos may simbahan sa likod. Tapos ang ganda-ganda na imagination ko, ito yung gagawin ko. Tapos, yeah. Put it on hold. Yeah, hold mo muna, sabi sa akin ni boss. Sabi niya, bakit? Sabi niya, kasi kakausap ko lang kay Brother Arun. Brother Arun is the regional builder. Boss pa niya sa buong Light of Jesus family. Sabi niya, sabi sa akin ni Arun, tapos na kasi yung term niya. Ako papalit sa kanya. Tapos sabi ko, anong kinalaman nung Sunday feast ko doon? I have to let go of something. It's too much responsibility and I think you can handle it. Gusto ko yung ganun, yung bibuild niya muna ako. Yung magaling ako, kaya ko to. Yes, boss, ano yan? Please take over my feast. Take over the Feast Makati Circuit. Sabi ko choppy po, boss. Boss, ano nga ulit? Yeah, please take care of Feast Makati Circuit. Alam mo, sinabi ko yun. Alam ko pong Feast Makati Circuit 14 years ko na pong katrabaho ang Sunday ng Makati. Alam mo, sabi ko, boss, to ba? Dami matigas ang ulo dyan Di ba, Shane? Isa ito, isa sa mga matigas ang ulo yan Hindi. Sabi sa kanya, yes. May labas sa ilong. Yes. Ayun. Stress ako. Pero tuwing nasi-stress ako, pakita mo ulit yung picture. Yung watchman. I'm not this. I'm just this. And he looks at it. Pagpasok ko ng circuit, masaya naman kayo, ano? Everybody's happy. Everybody was welcoming. Everybody was, sabi ko, game. Kaya pag wala kang ginagawa ng Sunday, punta kayo doon. Masaya doon, promise. Sobra. No. I'm just joking around kasi nga, alam mo yung lahat ng frustrations ko for 14 years na gusto kong baguhin. Ay, pwede na. Little by little, let's change it. Ngingiti na tayo, little by little. Jorel, help me, Jorel. Sabi ko, Jorel, tulungan mo ako ha. Sabi niya sa akin, okay. Wala siyang choice. Tulungan mo ako. Sama ka sa akin. Kim, punta ka doon. Si Kim. Kim. Yan, si Kim. Alam mo ginawa ni Kim? Dinala niya yung buong pamilya niya doon. First time kong makita si Nanay Nessie, nanay niya, na ang saya-saya pala ng nanay ito. Kaya pala ganyan yan. I can bring more family na. I can build system now. Tapos nakikita ko na yung mga iAcademy kong mga kaibigan.
Pumunta sila. Sabi ko, tatanda na natin. iAcademy was a feast before the Makati Sports. My point is this. May papagawa sa'yo si Lord this year na mahirap. Gawin mo. Gawin mo. Face it head on. Gigil lang. Kasi it's not gonna be my strength. There is a watchman guarding me. There's a watchman behind me. There's a watchman telling me that I can surrender. I can be myself. I can just, Lord, please help me in this one. The Lord is asking you to step in a relationship. Step in. God is asking some step out of that relationship. Step out. Somebody is asking, Lord, I'm gonna start this business this year. I'm gonna start it this year. Oh Lord, ano ba yung gagawin ko na ba itong diet na ito? Hindi. Gawin mo na yan this year. Gawin mo. We will be action people this year. We will not just be writing our dreams, but we will be crossing them out this year. We will be doing our dreams this year. So please, nako, humbarin mo na yung jacket mo. Talagang lalaban tayo this year. We need to stay healthy this year. Maraming kailangan mahalin this year. Marami pa po tayo, punong-puno tayo para napaka-impressive, no? Marami pa po akong kaibigan na talaga namang walang-wala, hindi nila kilala si Jesus sa labas. Pakilala natin si Jesus sa kanila. Magpatawad ka na this year. Mag-let go ka this year. Lumaban ka this year. Hindi ko alam eh. Kanya-kanya tayo mga misyon, pero magagawin kang mahirap this year. Gawin mo. As you stand up, pakisabi nga sa katabi, tayo. Pakisabi sa kanya, pakisuntok ng malakas, please. Sabihin mo sa kanya, gawin mo. Gawin mo this year. Gawin mo this year. Gawin mo yan. Simulan mo na yung business na yan. Itayo mo yung store na yan. Bentahan mo yung tao na yon. I don't know. Do it this year. Amen? Do it this year. Do it this year. Do it this year. Pinalipas mo last year eh. Gawin mo na this year. Pag nag-fail, pag mali ka, balik ka lang dito sa fees, iyak tayo pareho. Tapos laban ulit, iyak ulit, iyak ulit. Ganun naman ang buhay eh. Ganun naman ang buhay. So pray this with me, you know. Lord, I'm going off duty now. You are my watchman. You are taking care of me. Labas natin yan. Lord, I'm going off duty now. You are my watchman. You're taking care of me. You're taking care. I'm not the watchman. I'm not the one looking over everything. You are my watchman. So this year, just be the lamp unto my feet. I will walk, but be the lamp unto my feet, the light unto my path. Though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, because you are with me. You are with me. You are with me this year. And some people will leave me. Some people will not like what I'll do, but it's okay. You are with me. Though I walk in the valley of darkness, I will fear no evil, because you are with me. Lord, I'm gonna try again this year. I'm gonna surrender again this year. I'm gonna forgive again this year. I'm gonna touch that dream that I've been delaying again this year. I'm gonna do it this year. So be my strength, my Lord and my God. Be my strength. Be my strength.
Use me, Lord, to bless more people. Yes, my imperfect me. Use me, Lord. Yes, my sinful me. Use me, Lord. And I surrender to you. 2026. In Jesus' mighty name. Amen, amen.